Hello everyone! Isang mapagpalat mabiyayang araw po aking pagbati sa inyo and thank you for joining me dito po sa isa na namang edisyon ng programang Solution Grace-Based Devotions, of course, with your host, and my name is Laverne Dupot. Ito nga po ang programang naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At meron po tayong bagong tanong na bibigyan po ng tuon at tugon sa araw na ito. Of course, ang tugon po ay magmumula sa nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kami po ay natutuwa at kagalahan po namin na malaman na patuloy po kayong sumusubaybay, nakatutok at nanonood sa ating programa every night at 7:30 via Facebook Live. At tayo po ay napapanood at hindi lamang po sa Facebook Live, nandiyan din po ang ating YouTube channel. Pwede po kayong mag-subscribe at please mag-subscribe po kayo sa Mismo TV. That's MISMO TV. It's just one word. At syempre pa tayo rin po ay maaari pong mapakinggan for free. Punta lamang po kayo sa ating Spotify and Apple Podcasts. Just search for Solution Grace-Based Devotions. Yes, once again, ito po yung bago natin mga platforms. Mapapakinggan po tayo for free via Spotify and Apple Podcasts. Just search for Solution Grace-Based Devotions at magkarinigan po tayo. Patuloy po tayo managana at matuto sa yaman ng kapahayagan po ng biyaya sa ating Panginoong Hesukristo. At muli po binabati po natin ang bawat isa na naka-tune in sa ngayon. Ano man po ang inyong platform na ginagamit, YouTube o kaya Spotify or Apple Podcast and Facebook Live. Kami po ay nagpapasalamat for joining us. At kagalahan po namin na malaman na kayo po ay natututo, napapagyaman sa ating mga pinag-uusapan. At syempre pa, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan saan man kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. At lalatigit sa ating mga kaibigan dito po sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila na talaga namang sumusunod po sa direktiba. Yes, bagong direktiba na ating pamahalaan. At maraming salamat po for joining us. Kayo po ay nasa inyong mga tahanan, safe, kasama na inyong buong pamilya, at hawak-hawak ang Biblia, at kasama namin mag-aaral at matututo sa loob ng ilang minuto. Dito lamang po yan sa programang Solution Grace-Based Devotions. At syempre pa sa ating pong pagpapatuloy habang inaantabayanan po natin ang ating mga kaibigan, mga kasama nating nag-aaral. Narito po muna isang napakagandang paalalang awitin. At makalipas po ng awitin ito tayo po tara ako na, tutuloy-tuloy na sa ating mga pag-uusapan. Dito yan sa Solution Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Sala ko ay iyong minako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo ang buhay ko. Sa tulad kong di nararapat, katuwiran mo ay iginawat, kalayaan ko'y buhat sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, kaligtas ay natamo, iaalay aking buhay sa'yo, Diyos. Tanging sa pag-ibig mo, tunay ang pag-asa ko. Di magmamaliw at di magbabago ang pag-ibig mo. Sala ko ay iyong inako, katawan mo sa krus ipinako, kamatayan mo'y ang buhay ko. Sa tulad kong di nararapat, katuwiran mo ay iginawa, kalayaan ko'y buhat sa'yo.
Maraming salamat at patuloy po kayo nakatutok at nanonood dito pa rin yan sa isang programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. This is Solution Grace-Based Devotions with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Kumusta po kayo at nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagtutok at panunood at isang bagong linggo na naman po ating pagsasaluhan. Tuwing linggo tayo po nagsasama-sama 3 araw at pinag-uusapan po natin ang nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At nagpapasalamat po kami once again for joining us. Isa na naman pong bagong usapin na ating pag-uusapan at pag-aaralan. At dalahin ko po na sa loob po ng ilang minuto ay patuloy po tayong matuto sa yaman ng kapahayagan po ng Ebanghelyo at ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan muli po sa mga kabubukas na ng kanilang mga laptop, cellphone, and PC. Good morning, good afternoon, and good evening para po sa ating mga kaibigan at mga kababayan sa lahat o sa anumang panig ng daigdig. At syempre pa dito po sa Mega Manila at sa buong Pilipinas, good evening dahil tayo po ay napapanood every night at 7:30 via Facebook Live. At kung kayo po hindi po nakakasabay sa ating broadcast every night at 7:30, ito po ay pwede niyo pong subaybayan via our YouTube channel at makisubscribe na rin po para mas dumadami po yung ating mga kaibigan at kabalikat po natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yes, punta lamang po kayo sa Mismo TV, MISMO TV. That's just one word. At syempre pa, ay kagalahan po namin na kayo po ay aming kaagapay po sa gawang ito. And isa pang pakinggan ng balita, meron tayong mga bagong platforms para po sa mga kaibigan natin na gusto lamang po nakikinig. You could jam with us via Spotify or Apple Podcast. Just search for Solution Grace-Based Devotions at doon po magkarinigan na po tayo for free. So ipamahagi niyo po, ipabalita niyo po ang mga platforms na yan. Ang sa gayon ay ito po yung pinakamadali na pamamaraan para tayo po ay makapag-evangelize sa inyong mga kaibigan, mga office mate marahil, and of course sa inyong mga loved ones. Diba? Pinadali po ng Panginoon ang pag-evangelize. Kung kayo po ay medyo nahihirapan sa bahaging ito, simple na lamang pong gawin natin. I-share niyo po yung ating programa at sa gayon ay mas marami pa pong tao ang makaalam ng nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At syempre pa, kaibigan, you are watching Solution Grace-Based Devotions at kasama niyo po ang inyong lingkod, and my name is Laverne Ducot at tayo po'y darako na sa ating Bible study online at alam kong ready ka na kasama ng inyong buong pamilya at huwag kakaligtaan ang inyong mga Biblia at pag-usapan na po natin ang kabutihan ng Diyos. Dito pa yan, mismo sa Solution Grace-Based Devotions. Isang mapagpala at mabiyayang araw po aking pagbati at sa mga kaibigan po natin patuloy na kasama natin sa ngayon at sa mga kabubukas ng kanilang mga PC, laptop, or cellphone, ang aming pong pagbati. Mula po dito yan sa aming studio, sa aming tahanan. Good morning, good afternoon, and good evening para po sa ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas at syempre pa sa ating mga kababayan dito sa Mega Manila. Good evening, isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa bawat isa dahil tayo po inapapanood every night at 7:30, every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, of course, via Facebook Live. Nandiyan din po ang YouTube channel po natin. At syempre pa, ay ang ating Spotify and Apple Podcasts. You could listen or jam with us for free. Just search for Solution Grace-Based Devotion. So, ang dami na po natin mga platforms at talaga namang ang daming dahilan para tayo po yung magkarinigan at matuto sa yaman ng salita ng Diyos. At pag-uusapan po natin ngayong gabing ito, it's all about Satan's deception. Yes, dahil alam po natin, hindi po lingid sa atin sa ngayon. Marami pong tao talaga ang medyo nalungkot na naman, binalot na naman ng takot at pangamba ang kanilang mga puso dahil tila ito mga nakalipas na araw, tayo po ay nasa ika-4 na buwan na. Di ba? Usually, pag may mga problema or pandemya kinakaharap ang mundo, kapag lumalaon ang panahon ay tila papaganda ng papaganda. Pero ngayon parang dumadami pa rin po ang mga nahahawa sa COVID-19 at napagdesisyonan po na ating pamahalaan at bilang pagtugon sa panawagan ng ating mga frontliners. Of course, ipanalangin po natin ang ating pamahalaan at ang ating mga frontliners para sila po ay magkaroon pa ng lakas para tugunan ang panawagan po
at pangangailangan po ng ating mga kababayan. So, nagkaroon po tayo ng pagbabago at dalayan ko po na tayo po bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano ay tumugon sa direktiba ng ating pamahalaan. Kung wala man po kayong gagawin na importante po sa labas ng bahay, mas mainam po manatili na lamang po sa inyong tahanan at tayo po ay bilang pagbibigay po ng respeto at pagmamahal at pag-ibig sa ating gobyerno at sa ating mga frontliners. Sundin po natin ang sinasabi po ng pamahalaan at ito rin po ang puso ng Diyos para sa atin at para po sa ating kaligtasan. So, marami po natatakot at marami talagang hindi po mapanatag ang kalooban. Karanasan po namin ni Kuya Aves kahapon mula sa Times. Meron kami kinakailangan puntahan at bilhin para po sa ating ministeryo. Nilakad po namin mula sa Times dito po sa aming lugar hanggang sa SM South Mall. Lakad lang po talaga yun at maraming mga tao ang talagang nakipagsabayan po. Ang haba po na aming nilakad. But praise God, kami po ay nakarating doon ng payapa at hindi po mainit ang panahon. I believe favorite po ng Diyos sa amin. So dito, maraming mga kapatiran, maraming mga kababayan po natin na talagang nagpanik. Ang mga tindahan, mga grocery, ang mga department stores, ano po ba, ang mga malls ay talagang punong-puno po kahapon. At ang kalsada ay parang mistulang napakalaking, punong-puno at siksik sa parking sa mga kotse bilang para siya ng parking lot. No? Ito pong aming kalsada rito sa Alabang sa Potibod ay talaga naman po para kang nakakita ng isang parking lot na wala ng space. Sobrang dami pong sasakyan, hindi po gumagalaw dahil sabi ng marami ay nagpanik, maraming namili at dahil po sa bunsod ng mga pagbabago na sinasabi po ng ating pamahalaan ay new normal. So kapatid, ano po ba ang mga nangyayari po sa ating paligid? At sa araw pong ito at sa mga darating pong panahon, pag-uusapan po natin at aalamin po natin na bibigyan natin ng tuon at tugon ang katanungan. Ano ba talaga ang mga nangyayari? What is really happening today? Ano po ang dulot nito sa buhay ng bawat isa po sa atin? At aalamin po natin ang tatlong katanungan. Magkakaroon po ito dalayan ko po itong mga katanungan ito ay magbubunsod para mabuksan po ating isipan, ating kamalayan sa mga tunay na mga nangyayari sa ating paligid. Number 1, aalamin po natin, ano na nga ba ang mga nangyayari? Ikalawa, alamin po natin, sino ang nasa likod ng mga pangyayari? And of course, ikatlo, alamin po natin, ano na ang mga mangyayari? So, alamin po natin ang mga katugunan sa katanungang ito. At syempre, gamit po natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo maliligaw at hindi po ito magdudulot ng anumang takot at pangamba sa ating mga buhay. Because the Bible tells us, for God has not given us the spirit of fear. Take note, ang takot po pala ay espiritu. For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So ayaw po ng Diyos sa tayo po balot ng anumang takot at pangamba. Dahil ito po ang nagdudulot sa isang tao para siya po ay maranasan niya ang kalungkutan. Ngayon, kapag nararanasan mo ang kalungkutan, bakit? Dahil ikaw ay tigib ng pag-asa. Hindi mo nakikita yung pag-asa. So, alamin po natin, once again, ano po yung katanungan natin? Number 1, ano na yung mga nangyayari? Sino ang nasa likod ng mga pangyayari? At ikatlo, ano na ang mangyayari in the future? Ngayon, pag nalaman po natin ang mga sagot sa tanong na ito po ay magbibigay po sa atin ng kapanatagan sa buhay. At syempre, ang susi po dito, at lagi ko pong pinapaalala sa ating programa, 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace and peace be multiplied to you. So, pwede palang managana po sa atin ang biyaya ng Diyos. Pag sinabi natin biyaya, unearned, hindi po natin binayaran, hindi po natin binili, pero natanggap po natin. Undeserved, hindi po tayo karapat-dapat, pero napasa atin. And unmerited favor. Ibig sabihin, nakamit po natin ito, hindi dahil sa ikaw ay mabuti or mabait or ikaw ay tapat, ikaw ay masunurin. Kaya po siya unmerited favor. Ito po ay biyaya. So pwede po natin maranasan ang nananaganang biyaya at syempre pakapayapaan. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, how? It's through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So dapat alamin po natin yung tunay na tinitibok ng puso ng Diyos at ang mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bagaman, sa panahon po natin sa ngayon, narinig po natin yung mixed messages. Hindi po natin talaga matukoy. And even po mga simbahan, samot-sari at halo-halo po ang tinuturo. Ngayon, kung halo-halo po ang inyong mga napapakinggan, magdudulot po ito sa inyo ng labo-labo na doktrina at hindi po ito magdudulot ng kapanatagan sa buhay na
pansamantala at kasalukuyang nagaganap po sa marami po sa atin. Kung kayo po ay isang mananampalataya, tinatawag mo mananampalataya kayo, and yet, ay hindi niyo po nararanasan yung biyaya at kapayapaan. Pero dapat hindi lamang po biyaya at kapayapaan, dapat ito po'y nananagana. Ngayon, may tuturing po natin na kayo po ay hindi po nakakapakinig ng tunay na ebanghelyo. Dahil kung kayo po isang mananampalataya at tinuturing mo ang sarili mo bilang isang born-again Christian or believer, pero nananagana po sa inyo hindi yung biyaya, bagkus yung takot at pangamba, meron po kayong mensaheng hindi napapakinggan. Ibang ebanghelyo po yan. Kasi kapag tunay na ebanghelyo napapakinggan po natin, ito po ay magdudulot sa atin ng pananampalataya, nananaganang biyaya, at kapayapaan. Kasi kung kayo po ay mananampalataya, pero kagaya niyo po yung mga unbelievers na kung gaano po sila natatakot, takot na takot po kayo. Well, kaibigan, hindi po niyo napapakinggan ang ebanghelyo. Once again, sabi po ni Pablo kay Timoteo, "For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind." So, kung kayo po ay nananatili po sa takot at pangamba at talungkutan, hindi po yan galing sa Diyos. Dahil po ang mga mananampalataya, nananagumpay po tayo. Amen? Tayo po ay nananagumpay. For God has given us a spirit of power, of love, and of a sound mind. So, ang power po pala, love, and of a sound mind, spirit po ito. Ito po ay nagmumula sa banal na spirito ng Diyos. So, sa panahon po natin sa ngayon, ay dalayan ko po, mula po sa at mga katanungang ito, na nararanasan po natin sa kasalukuyan, magbukas po ito sa atin ng isipan at mga kamalayan. At I pray na hanggang first day ay magsilbi po itong kagalakan sa atin dahil nabuksan po yung ating kamalayan sa katotohanan. So ngayon po, alamin po natin, marami pong mga tao sa ngayon, and even po mga mananampalataya, na itong mga nararanasan po natin, still kasi marami pa rin pong nakikipag-ugnayan po sa inyong lingkod na hindi po nila matanggap na talagang ito po ay hindi po pagkilos ng Diyos. Sinasabi pa rin po nila, hindi pinahintulutan pa rin po ito ng Diyos. Ngayon, kaibigan, kung kayo po ay hindi pa nakapanood ng ating mga nakalipas na episode, maganda po balikan nyo po yung mga nakalipas nating episode dito sa Solution. Tinalakay po natin at pinatunayan po na ating mga talakayan na hindi po sadyang ang Diyos ang may akda at nagtakda ng pandemyang ito. Ngayon, pangkaraniwan po kasi, ang mga ganitong termino ay ginagamit pag may mga hindi kagandahang nangyayari sa ating buhay, sa mundo po ng insurance. Ang tawag po dito ay pagkilos ng Diyos or act of God. Now, ito pong act of God ay colloquially refers to any event that occurs outside of human control and that cannot be predicted or controlled or prevented. Ang tawag po nila dito ay acts of God sa mundo po ng insurance. And this term is analogous to natural disasters. So pag sinabing natural disasters, typhoon, ano pa ba? Earthquake, volcanic eruption, landslide, hindi ko alam kung kasama dito yung pandemic, pero parang hindi. Pero kasama pa rin po ang pandemic, kinikilala na, syempre, hindi po ito magandang pangyayari sa buhay. Sa panahon natin sa ngayon, may tuturing po natin na hindi makontrol ng tao. Hirap na hirap po ang tao. Well, of course, alamin natin sino ang nasa likod po ng mga pangyayaring ito. Ito po ba talaga ay pagkilos ng Diyos? Ngayon, sa tingin ko, tinanggap po ito ng tao na it's an act of God. Kasi ang insurance, I have nothing against insurance companies. I hope po, wag po kayong magalit po sa akin. Pero ito po ang pananaw po ng maraming mga kumpanya sa ngayon. Anything po na may kinalaman sa natural disasters, ang tawag po nila dito ay acts of God or act of God. Now, pag sinabing act of God, nakakalungkot, based sa kanilang termino, yung mga bagay na hindi po magagandang bagay at pangyayari, ang tawag po dito ay pagkilos ng Diyos or act of God. Bakit? Kasi ito raw po yung mga bagay na hindi kayang pigilan ng tao at hindi niya kontrolado. So marami pong tao sa ngayon at marami mga Kristiyano ang niyakap na po ang kaisipang ito. Na ang mga dilubyo ay sadyang, ito mga bagyo, hurricane, landslide, ay pagkilos ng Diyos or acts of God. Nakakalungkot, Some Christians would say, of course, kagaya po na ilan po sa mga nakipag-usap po sa inyong lingkod, may naniniwala, sabi nila, na of course, hindi naman galing sa Diyos yan. Pinahintulutan lang ng Diyos. Kasi dalawang klase po mga Kristiyano sa ngayon. May mga naniniwala na, hindi, bigay yan ng Diyos bilang wake-up call para magsisi ang mga tao. Meron din po mga mananampalataya na naniniwala na
Hindi bigay ng Diyos yan. Hindi direktang galing sa Diyos. Pero yan ay pinahintulutan lamang ng Diyos. Ngayon, ito po mga paniniwalang ito, hindi po katakataka na marami pong tao ang lumalayo sa Diyos because of these teachings. At hindi rin po katakataka kung bakit po ang mga mananampalataya ay hindi po gano'n ka-saya sa paglilingkod sa Panginoon. Isipin nyo, kung ito po ay bigay ng Diyos, nakakatakot po ito. Ngayon, ano kailangan natin gawin? Ginawa na po na maraming mananampalataya. Remember, 4 months ago, sabi nila, ay manalangin tayong mag-ayuno. And then they quoted 2 Chronicles 7:14. Mga kapatid, 4 na buwan na po mahigit ang lumilipas pero wala pa rin po nangyayari. If this is an act of God, ito po ay pamamaraan ng Diyos para gisingin ang mga taong natutulog at manumbalik sa Kanya at magsisi. Mga kapatid, it doesn't make sense. And yung ikalawang bahagi po, yung mga mananampalatayang iba, muli po, ang paniniwala nila, of course, hindi ito galing sa Diyos, pero pinahintulutan ito ng Diyos. Ngayon, is this true? Alamin po natin. And of course, tinalaki na rin po natin yan sa mga nakalipas nating episode. Well, hindi po pwede mangyari na pahintulutan ito ng Diyos. Una, hindi po siya pwede ma-impluwensyahan ng diablo. Remember Psalm chapter 5 verse 4, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness." Hindi po nalulugod ng Diyos sa anumang kabuktutan. Nor shall evil dwell with Him. Hindi po nananahan sa Kanya anumang kasamaan. So, hindi siya pwedeng impluwensyahan ng diablo. At hindi po sila pwedeng maging magkakonsyaba at maging magkasapakat o maging magkaalyansa ng diablo. Magkaiba po sila ng layunin sa tao. Ang Diyos po ang naisin po sa tao, ang pagnanasa niya sa iyo at para sa akin ang sadyang pinakamabubuti. Bakit? Siya po ay Diyos na nananagana sa kabutihan, pagmamahal at kabanalan. Ang diablo, iba po ang pakay niya sa tao. Noon pa man hanggang ngayon, siya po ay nagnanasa ng pinakamasasamang bagay na mangyari po sa tao. Dahil siya po ay nuknukan sa kasamaan, sa kapuotan, at sa kasalanan. So magkaiba po sila, hindi sila pwedeng pagsamahin. Pero ang Diyos po, naisin niya ang pinakamabuti para sa iyo. Bakit? Dahil sabihan mahal po niya kayo. Ang kasalukuyan nangyayari po ay nararanasin problema. Ang nararanasan nating pandemya o problemang ito ay hindi po kagagawa ng Diyos. At hindi rin po niya pinahintulutang mangyari. So dapat po ma-establish po tayo doon. Hindi po niya ito kagagawan. Wala po dito ang Diyos. Pangalawa, hindi po niya pwedeng pahintulutang mangyari. Dahil hindi nga po siya pwedeng impluwensya ng diablo. Ang pandemic ito po nararanasan sa ngayon, hindi rin po ito parusa ng Diyos. Okay, 3 point po yun. Na pangkaraniwan pong tinuturo at sinasabi ng maraming mga simbahan dahil hindi po galit sa atin ang Diyos. Hindi galit sa iyo ang Diyos, hindi galit sa akin ang Diyos. Hindi po galit ang Diyos sa tao. Ito po ituwiran pong sinasabi. Bagaman marami pong mga simbahan ang nagtuturo sa ngayon, nagsasabi, kaya natin nararanasan ang trahedya at pandemyang ito dahil ang Diyos ay napupuot na sa tao. Well, kapatid, I've got good news for you. Hindi po galit ang tao. Ang Diyos sa tao. Hebrews 8 verse 12 tells us, ito po yung main clause of the New Covenant. For I will be merciful. Gawin natin personal. To your unrighteousness. Sabi ng Diyos. For sins and iniquities or lawless deeds, I will remember no more. So that's the main clause of the New Covenant. Paano po naganap ito? Because once upon a time, 2,000 years ago on the cross, lahat po ng ating kasalanan, lahat po ng galit ng Diyos, ng puot ng Diyos, ibinunton sa katawan ni Kristo. At ito po ay buong pusong tinanggap na ating Panginoong Jesus. Inaako po niya ito sa kanyang katawan. Once and for all. Alang-alang po sa atin. Of course, hindi po ito karapat-dapat sa kanya because in Him is no sin. He did no sin and He knew no sin. Pero ba't po niya ito ginawa? Dahil ito po yung pakay at kalooban ng Diyos Ama. At dahil po doon, tayo pong naglagak na ating pananampalataya kay Kristo Jesus ay ginawa niyang marapat na tumanggap ng kanyang pagpapala at biyaya. Kaya po ang tawag dito ay biyaya, undeserved favor, unearned favor. Hindi po natin binili, hindi natin binayaran, and unmerited favor. Ibig sabihin, nakamit po natin ito not because we are good, not because we are faithful, not because we are obedient. Nakamit po natin ito because of the obedience and performance or perfect obedience and perfect performance of Jesus on the cross. Ang tawag po dito ay biyaya. And that's why today, yung main clause of the New Covenant, once again, Hebrews 8 verse 12, sabi ng Diyos, "For I will be merciful to your unrighteousness, and your sins and iniquities I will remember no more." Wow! Ito po ang mensahe ng gospel. And that's why, puli po,
today, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, hindi po pwedeng magalit ang Diyos sa'yo, but He is after the word of reconciliation. Basahin po natin ha. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Mga kapatid, this is the message. Ito po yung gospel. Hindi po pwedeng magalit ang Diyos sa'yo because muli po, lahat po ng galit ng Diyos, lahat ng kanyang puot, ay inako po ni Kristo sa kanyang katawan. So, God would be unrighteous kung kayo po ay paparusahan, pagagalitan, hahatulan, gamit po ang COVID-19. Dahil sabi po ng batas, di ba? We cannot be punished the same sin twice. Kung meron po kayong kasalanan, meron akong kasalanan, pero may nagbayad na po nito, at in our case, may nagbayad na po ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, kung ipaparusa pa ito uli sa atin ng Diyos, God would be unrighteous. Because you cannot be punished the same sin twice. Yan po ang batas. Pero praise God, ang Diyos po ay tapat. At siya po ay totoo sa kanyang salita. Kaya hindi po siya pwede magalit sa inyo because lahat po na ating kasalanan at kabuktutan ay pinagbayaran na po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen! So mula po sa napakagandang talatang ito, malino po sabi muli ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19 that God has committed to us the word of reconciliation or restoration. Pakatandaan po natin, ang Diyos po, He is in the ministry of healing, redemption, and restoration. Hindi po siya naninira ng buhay. Amen? So, hindi niyo pwedeng sabihin na, hindi, galing sa Diyos yan. Parusa ng Diyos yan. Hatol ng Diyos sa mundo. At sa kasalanan ng tao. Or, okay, sasabihin ng ibang grupo ng mananampalataya, hindi niya, sa kanya galing yan. Pero, pinahintulutan niya yan. Mga kapatid, this is nonsense. Hindi po pwede mangyari yan. Okay? So, tag po tayo sa katotohanan ito. Tayo po, bilang mga mananampalataya, Ephesians chapter 1 verse 6, tayo po ay tinuturing. We are greatly blessed and highly favored because of what Christ did on the cross. Amen. Ito po nagbibigay sa atin ng ngiti sa ating mga buhay at sa ating mga labi. So tuloy po natin. So sino po ang nasa likod ng mga hindi kagandahang pangyayaring ito? Dahil hindi nga po kagagawan ito ng Diyos, hindi po pwedeng impluensya ng kalaban ng Diyos at hindi po sila pwedeng magsanib ng puwersa dahil magkaiba po sila ng layunin sa tao. So, hindi po ang Diyos. So, bakit po nagaganap yung mga ganitong hindi kagandang bagay at pangyari sa ating buhay? Well, diniscuss na din po natin itong mga nakalipas na episode. Pero po sa kabatiran ng mga kaibigan po natin para may matibay po tayong tuntungan sa ating mga pinag-uusapan. Alam kong marahil ay patuloy po kayong naghahanap ng kasagutan. Pero marami pa rin po sa ating mga kababayan, marami pa rin po sa ating mga kapatiran na sadyang hindi po nila matanggap ang katotohanan na wala po talaga sa likod ng pandemya at trahedyang ito ang Diyos. So, sino po ang nasa likod? Ito po ay bunga ng kasalanan, of course, ni Adan na naghatid sa bagsak na kalagayan ng mundo. Dahil po sa kasalanan ni Adan, Romans chapter 5 verse 12, ay naranasan po ng tao ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, dadami po ang mundo. Sa kanyang bagsak na kalagayan, nararanasan po natin ng mga natural disasters. Kabilang po ito. Pero hindi po ito galing sa Diyos. Hindi po ba? Ikalawa, dahil po sa maling pagpili ng tao sa kanyang kasamaan. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 3 verses 1 until 4. But now know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures, rather than lovers of God. So ito po ay bunga ng maling pagpapasya ng tao. At dahil po sa kasalanan, dahil ang mga tao pong walang relasyon kay Kristo Jesus, patay pong kanilang espiritu. Makasalanan po sila. Kaya po, likas po sa kanila ang paggawa ng kasalanan at sa paglaon ng mundo. Nararanasan po ang kasamaan nito ng tao. Kaya po nararanasan po natin ang trahedya at pandemyang kinakaharap po natin sa ngayon. At of course, ikatlo, pag-atake po ng Diablo. Tinalaki na rin po natin ito, di po ba? Ito mga nakalipas na araw. So, ang Diablo po ang nasa likod nito. John 10 verse 10. A.
The thief does not come except to steal, kill, and destroy. So malinaw po mula sa talatang ito na ang pake po ng dyablo noon hanggang ngayon, siya po ay naparito para ang tao po ay pagnakawan, patayin at sirain po ang buhay. So muli po, isa-isayin natin, ba't po natin nararanasan ang pandemyang ito? Mga kapatid, nawa po ay maitatag tayo sa katotohanan na hindi po ang Diyos ang nagtakda at nag-akda nito. Dahil ang naisin po ng Diyos para sa atin sa diyang pinakamabubuti at sakdal na kaloob. James chapter 1 verse 7. Subalit, ito po ay nangyayari dahil po sa kasalanan ni Adan. Dahil po dito sa naranasan po ang bagsak na kalagayan ng mundo. Romans chapter 5 verse 12. And of course, mali pong pagpapasya ng tao. Nabasa po natin in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4 at syempre pa pag-atake po ng dyablo sa tao, ang mga minamahal ng Diyos. Alam nyo, John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Now, bakit po kaya naisin po ng dyablo na saktan ang tao? Alam niyo kung bakit? Dahil convinced po ang dyablo na mahal po tayo ng Diyos. Ngayon, galit po siya sa Diyos. Para saktan niya ang Diyos, sasaktan niya yung tao. Di ba? Ganun po ang sobrang masasama. Para lubusan niyang saktan ng Diyos. Dahil alam po niya, mahal ng Diyos ang tao. E di sasaktan niya yung tao, sasaktan ka niya, at sasaktan niya ako. Ngayon, ito po ang ating favor, ito po yung ating pagpapala at biyaya sa Diyos. Kaya mapapansin niyo po, before the program ends, ito po ang ating Solution Grace-Based Devotions. Tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataong tumanggap sa Panginoon. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, wala pong kapangyarihan ng dyablo na saktan ka. Yes, even yung iyong kaluluwa at ang iyong katawan, unless pinahintulutan niyo po siya. Now, ito po ang biyaya natin sa Diyos. Kung kayo po ay may relasyon kay Kristo Jesus, ayon po sa John 10 verses 38 and 39, tayo po ay nasa palad ni Kristo. Ngayon, hindi po natatapos doon. Sa verse 39, tayo po ay nasa kamay din ng ating Diyos Ama. So you are so safe, you are so secured, and you are set apart sa mundong ito. So iniwalay po tayo ng ating Panginoong Jesus at ng ating Diyos Ama sa mundo. Plus, of course, wait, there's more. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, silyado pa rin po ito, silyado tayo ng banal na spirito. So, gaano tayo ka-protected, na kapatid, bilang mga mananampalataya. Now, ang bad news, kung kayo po ay walang relasyon kay Kristo Jesus, hindi po kayo protektado. Kung baga nakabuyang-yang po ang inyong katawan, pwede po kayong saktan itong sobrang sama na dyablo. Ngayon, bakit po kayo pwedeng saktan ng dyablo? Dahil sa totoo lang, gusto man po kayong iligtas ng Diyos, proteksyonan ng Diyos, pero kung wala po kayong kaugnayan sa kanyang bugtong na anak na si Kristo, hindi po niya pwedeng gawin yung mga bagay na hindi niyo po siya pinapahintulutan. Ngayon, kapag may nangyari po sa inyong delubyo o trahedya at wala kayong relasyon kay Kristo Jesus, gusto man po kayong tulungan ng Diyos pero hindi mo siya pinahintulutang pumasok sa iyong buhay, hindi po siya pwedeng manghimasok. Bakit? Dahil nire-respeto niya po at i-honors your decision na kung tinatanggihan mo ang relasyon sa Diyos, sa kanyang bugtong na anak, of course, hindi po niya ipipilit ang kanyang sarili. Bakit? Nire-respeto niya po kayo. Ngayon, may mga tao po nangyayari ganito. Kapag naranasan na po nila yung dagok ng buhay, sila po yung tumatanggi sa Ebanghelyo. Ngayon, sasabihin nila, Diyos, nasaan ka? Ang mga panahong kailangan kita. Alam niyo, sa totoo lang po, di ba, kagaya pa na binasa natin kanina, God is committed to us the message of reconciliation. Matagal na po siya naghihintay. At kapag kayo po'y nakakapakinig ng mga ganitong mensahe, but still, you are rejecting the grace of God, hindi po siya pwedeng pumasok at makialam sa inyong buhay. Dahil hindi mo siya binigyan ng karapatang panghimasok sa iyong buhay. Kaya po talagang nakabuyang-yang ang inyong buhay, ang inyong katawan sa masamang pwedeng gawin ng dyablo laban po sa inyo. Kaya po tayo may programang ganito para maunawaan po natin. Ngayon, kung meron po kayong maling kaunawaan, ugnay po sa mga pangyayaring ito at naniniwala kayo na ang Diyos ang nasa likod nito, ang Diyos ang nagbigay ng COVID-19 or ng mga trahedya o pandemya na pwedeng maranasan po ninyo, or meron kayong paniniwala din na pwede hindi sa kanya galing pero pinahintulutan niya. Di ba? Ang tendency po nito, pag naranasan niyo po yung dagok na yan sa buhay, sisisihin niyo ang Diyos. Lalayo kayo sa Diyos. At marami pong tao sa ngayon kung bakit sila po nagiging agnostics, nagiging hindi naniniwala sa Diyos because of this erroneous teaching talaga. So mga kapatid, ito po ang sistema ng kalaban. Siya po ay naparito para magnakaw, nanakawin po niya ang tamang
mensahe ng Ebanghelyo. And then, ano po mangyayari po sa inyo? He would kill you at wawasakin niya po ang inyong mga buhay-buhay. So kapatid, mamaya po meron tayong panahon para magbigay po tayo ng panawagan sa Diyos. Nais po niya kayong kalingain. Paano po yun? Dapat po syempre meron pong may agreement. Ibig sabihin, if you confess, yung word po na confess is homologio, kapag kayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos, yun na ang panahon na wala pong kapangyarihan ng diablo laban sa inyo. Hindi po niya kayo kayang hawakan. Why? John 10 verses 38 and 39, nasa palad kayo ni Kristo, nasa kamay kayo ng Diyos. At Ephesians 1, 13 until 14, selyado pa kayo ng banal na Espiritu. Now tell me, gaano ka ka-safe, gaano ka ka-secure sa kamay ng Diyos at ng banal na Espiritu? Ito po ang biyaya na meron po tayo. Okay? So tuloy po natin. Ang deception po ng kalaban, naisin po niya kayong panatilihin sa paniniwala na hindi. Natural na mangyayari ito dahil ito'y pinapahintulutan ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Huwag po kayong manatili dyan. Meron pong inilaan ng Diyos na kaligtasan. At ito po ay pagbibigay po ng luwalhati at pagkilala sa panawagan sa iyo ng Diyos. So, alam niyo po, hindi po huli ang lahat. Narito po ang ating programa. Napapakinggan po natin ang mga pag-aaral na ito nang sa gayon ay napanatili po tayo sa tamang katuruan at hindi po tayo maligaw at hindi po natin bilhin at tangkilihin ang kasinungalingan ng diablo. So bilang pagtatapos mga kapatid, at alam ko medyo ibibitin po natin ating mga pinag-uusapan sa araw na ito. Paniwalaan po natin ang katotohanan na maitatag po tayo. Wala po sa anumang trahedya o pandemya na nangyayari sa panahon natin sa ngayon. At kung ikaw isa sa mga nagtatanong sa akin at pinipilit pa rin na ang Diyos ang nag-akda at may nagtatakda ng mga bagay na ito, hindi po talaga. Ito po ay deception ni Satan. Ito po ay panlilin lang ng diablo. Huwag po natin hawakan ito. Huwag po natin tangkilihin. Huwag natin panghawakan. Dahil ang Diyos, naisin po niya ang pinakamabubuti para sa iyo. Wala po anumang kabuktutan ang nananahan sa Kanya at wala pong kasamaan na siya po ay nalulugod. Psalm chapter 5 verse 4 tells us, "For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you." Hindi po siya nalulugod sa anumang kasamaan. So, mapanghawakan po natin. Ang mga pangyayari ito ay nararanasan po natin. Of course, this is reality because of bagsak po yung kalagayan ng ating mundo dahil sa kasalanan ni Adan. Ikalawa, maling pagpili ng mga tao dahil po sa kanyang kasamaan. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. And of course, ito po ay pag-atake ng diablo. John 10 verse 10a. Inaatake po niya ang mga minamahal ng Diyos, ikaw at ako yun. Pero kung tayo po ay nasa kamay ni Kristo at ng ating Panginoong Diyos, at syempre pasilyado ng banal na Espiritu, wala po siyang kapangyarihan laban sa atin. Pero kung kayo po ay wala pa sa Panginoon, yun po ang dapat natin bigyan ng pansin. Nakabuyang-yang po ang inyong buhay, ang inyong kaluluwa. Gusto man kayong iligtas ng Diyos, pero hindi niyo po siya hinayaan na pumasok sa inyong buhay, hindi po siya pwedeng manghimasok, hindi siya pwedeng makialam, hindi po siya pwedeng kumilos sa inyong buhay dahil ino-honor niya po kayo at nire-respeto niya po ang inyong mga desisyon. But, I pray, ngayon na po yung araw ng kaligtasan. Napapakinggan niyo po ito. Na I believe meron po itong dahilan. So, siguro for the longest time, patuloy mong nire-reject ang mensahe ng Ebanghelyo. Pero tapusin na po natin sa araw na ito. Tumugon na po kayo sa panawagan ng Diyos dahil naisin po ng Diyos na tayo po'y mamuhay malayo sa panlilindang ng diablo o sa deception ni Satan. Panghawakan po natin. Naisin po ng Diyos ang pinakamabubuti para sa iyong buhay. Alam niyo kung bakit? Dahil ang bottom line, ikaw ay sabiang mahal na mahal ng Diyos. At ito po ay kanyang pinatunayan na sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Amen. So bukas po, pagpapatuloy po natin, ibibitin ko muna kayo at alamin po natin patuloy ko ano po yung mga nangyayari sa kasalukuyan. At patuloy po natin alamin ang pandilin lang na ginagawa po ng kalaban ng Diyos. At yan po si Satanas. Siyempre pa, ipagpapatuloy po natin ang ating mga talakayin at pag-aaral dito po yan sa ating programang Solution, Grace, your Grace-Based Devotions. At sa pagkakataon po ito, kagaya po na aking paanyaya kanina, meron pong naisin ng Diyos para sa iyo. Matagal na po niya itong paanyaya na nawa po ay tumugon po tayo sa panawagang ito. Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 19 tells us that God was in Christ reconciling the world to Himself. Mga kapatid, wala po siyang problema na laban sa iyo dahil hindi po galit ang Diyos sa iyo.
Kung kayo po yung may mga napakinggan ng mga mensahe na sinasabi na ang pandemyang ito ay hatol at galit ng Diyos laban sa tao, hindi po yun totoo dahil lahat po ng kanyang galit ay ibinunto na po niya sa katawan ni Jesucristo. Ngayon, He is after the word of reconciliation and restoration because He has committed this to you. So mga kapatid, ang panawagan po ng Diyos ay magkaroon po kayo ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God raised Him from the dead, you shall be saved. Ito pong saved po dito, ibig sabihin, kayo po ay hindi lang safe mula po sa kamatayan patungo po sa buhay na walang hanggan. Hindi po. Kasama po yung ating safety, yung ating salvation sa ating everyday life. Amen. At wala na pong kapangyarihan ng diablo laban po sa inyo. Ang gagawin po natin, simple lang. Mananalangin po ako. Akuin po ninyo at tariin po ninyo na inyong panalangin, ang aking panalangin. Buksan niyo po inyong mga bibig at sabihin po ninyo, sundan po ninyo ang aking mga sasabihin. Atin pong panalangin ang pagtanggap at pagkilala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensaheng aking napakinggan sa oras na ito. Salamat din po sa katotohanan na ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay iyong pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala ko po aking sarili. Hiwalay po sa inyo sadyang wala pong kakayahan at sadyang walang magagawa. Kinikilala ko rin po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya naman, Panginoong Jesus, ikaw ay inahayaan ko na at pumasok sa aking buhay. Simula ngayon, ikaw na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos at ang mga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapatid na ito. At mula po sa aming mga pinag-usapan, dalangin ko po na maging sanhi po ito para patuloy pong maunawaan ng maraming tao. Talagang kailangan po nila na aming Panginoong Jesus. Nang sa gayon ay kami po ay maligtas mula po sa panlilindang ng kalaban. Salamat o Diyos sa mga panahon ito, sa mga pagbabagong aming nararanasan. Kapag alam po namin ang Ebanghelyo, wala pong dahilan na kalaban at wala po siyang kakayahan para kami po ay saktan. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, patuloy niyo po kami busugin ng mga nananaganang kapahayagan ito nang sa gayon na hindi po kami maligaw at malinlang ng kalaban. Salamat po sa mga katotohanan na aming pinag-usapan. At dalangin ko rin po sa kapatid na ito na siyang tumanggap sa inyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang magpuno sa kanyang puso at magkaroon po ng pagnanasa at pangailangan na tuto at kumain pa ng iyong nananaganang Ebanghelyo. Salamat o Diyos sa aming kalayaan para ipahayag ang iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig at sakda na pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Isa na naman pong edisyon ng programang Solution ng sumainyo ngayong araw po ito at bukas po ay pagpapatuloy natin ang mayamang pagtalakay. Medyo bitin kasi actually ang dami po natin pag-uusapan at nais ko pong mula po sa ating mga pinag-usapan ito, balik-balikan nyo po at kung meron po sa mga kaibigan natin sa ngayon na hindi po nakapanood na ating mga previous episode ay panuurin nyo po iyon at maitatag po tayo sa katotohanan na sadyang naisin po ng Diyos ang pinaka mabubuting bagay at pangyayari para sa iyo. Bakit? Dahil ang kanya pong puso ay nananagana sa pag-ibig, kabutihan at pagmamahal sa iyo. So muli po, magkita-kita po tayo bukas at ipagpapatuloy po natin ating mga pag-uusapan. Dito lang yan sa Solution Grace-Based Devotions, of course with me, your host, Laverne Ducot. At maraming salamat po sa aking buong pamilya na kami po sama-sama dito. And of course, maraming salamat kay Kuya Abes na siyang ating technical director. At salamat din po sa inyo for joining us sa ating programa ngayong araw po ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagtuturo at pagbubukas na ating kamalayan sa nananaganang kapahayagan po ng kanyang Ebanghelyo. At syempre, bilang pagtatapos, nais pong iwan sa inyo 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health. Amen. Even as your soul prospers. Bye!